Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang dalawang bagong batas na nagtatakda ng teritoryo ng Pilipinas alinsunod sa arbitral ruling. Pati na ang tatlong bagong sea lane kung saan maaaring dumaan ang lahat ng barko at eroplano ng ibang bansa. Pero ang China po inalmahan na agad ang dalawang batas at ipinatawag ang ambassador ng Pilipinas. Saksi, si Darlene Cai. Sa tuwing na pag-uusapan ng Panatag Shoal o di kaya'y Pag-asa Island, kakabit na nito ang West Philippine Sea o WPS. Ito ang bahagi ng South China Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. At sa pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa Maritime Zones Law, formal lang batas ang paggamit sa pangalang West Philippine Sea. Itinatakda sa bagong batas ang teritoryo ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award. Kabilang ang parte ng dagat na sakop ng bansa at kung alin naman ang ating EEZ. With these pieces of legislation, we align our domestic laws with international law, specifically the UN Convention on the Law of the Seas, or UNCLOS, to improve our capacity for governance and reinforce our maritime policies for economic development and for national security. We are staunchly committed to nurturing, cultivating, and protecting our maritime domain. Pinirmahan din ng Pangulo ang Archipelagic Sea Lanes Law na nagtatakda ng 3 sea lanes ng Pilipinas. Dalawa dyan ay rutang silangan papuntang Kanluran at ang isa'y Hilaga Patimog. Sa mga yan lang maaaring dumaan ang lahat ng barko at eroplano ng ibang bansa. Kapag aprobado na ng International Maritime Organization ng 3 sea lanes, pwede na itong ipatupad ng ating gobyerno. Dahil sa bagong batas, asahang ilalabas sa mga susunod na araw ang bagong itsura ng mapa ng Pilipinas. Bukod sa paglalagay ng pangalang West Philippine Sea, formal lang papalitan ng bansag sa Benhab Rice at magiging Philippine Rice o talampas ng Pilipinas. We already have the maps prepared. We are just waiting for the implementing rules and regulations in order for us to modify or revise the maps that we have prepared accordingly until its final publication. Ang lalabag sa mga bagong batas, maaaring patawan ng parusa. Pero inaasahan na rin daw na hindi ito kikilalanin ng China. Ayon sa Foreign Ministry ng China, ipinatawag ng China ang ambassador ng Pilipinas para ipahayag ang kanilang pagtutol sa dalawang bagong batas. Aminado ang National Maritime Council na kakailanganin ng karagdagang pondo para maging sapat ang tauhan at kagamitan ng Pilipinas para maipatupad ang dalawang batas na ito. We need more assets, we need more bottoms. We need more technical capabilities to fully monitor, detect, and I don't want to say neutralize, but rather address any violations of our laws. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cai, ang inyong saksi.